Grupo ng mga ginero! Ito na ang pinakaabangan na magaganap sa teleserye ng Batang Quiapo. Sa gitna ng mainit na balita, iniulat ng mga mamamahayag ang patuloy na paglawak ng mga kilos protesta sa labas ng mga munisipyo at tanggapan ng gobyerno. Dumadagundong ang sigaw ng taong bayan, galit, pagod at uhaw sa pagbabago. Ngunit sa loob ng mansyon, malamig ang reaksyon ni Jackie habang pinapanood ang telebisyon. Para sa kanya, walang saysay ang ingay ng lansangan. Kahit magsama-sama pa raw ang mga tao araw-araw, hindi basta-basta matitinag ang mga gerero sapagkat hawak nila ang kapangyarihan. Sa kanyang tabi, halos hindi makontrol ni Miguelito ang sarili. Nanginginig ang kanyang mga kamay, pilit pinipigil ang luhang nagbabanta. Para sa kanya, sukdulan na ang lahat. Sobra na ang pambabastos, sobra na ang pagkontra. Panahon na raw para tapusin ang gulo at iparamdam sa lahat kung sino ang tunay na may hawak ng lakas at takot. Samantala, sa ibang lugar, nakatanggap ng isang babala si Brando, isang tip na anumang oras ay maaaring lusubin ang kanilang bahay. Alam niyang wala ng panahon para magdalawang isip, agad niyang inutusan ang lahat na lumikas. Nanginginig sa takot si Divina, walang tigil ang pag-iyak, wala pa si Rocky Boy, at iyon ang lalong nagpapabigat sa kanyang dibdib. Pilit siyang pinakalma ni Brando, tiniyak na may maiiwang tao sa bahay upang salubungin si Rocky Boy. Sakaling bumalik ito, mabilis silang umalis at nagtungo sa junkyard. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, may kakaibang presensyang pumukaw sa kanilang pansin, si Tanggol. Biglang bumaba si Divina mula sa sasakyan at doon niya rin napansin ang kotse ni Rocky Boy. Napahinto ang lahat. Tahimik silang nagmasid, pilit inuunawa ang nagaganap. Hindi nila alam, mula sa malayo ay minamanmanan na sila ni Ramon. Napansin niya ang presensya ni Divina at hindi na nag-aksaya ng oras. Tahimik ngunit determinado ang pagsunod nila sa sasakyan hanggang sa tuluyan nilang matunton ang pinagtataguan nito. Pagdating sa bahay, kumilos sila ng walang ingay, kumunwaring kakampi, kumatok, at sa pagbukas ng pinto, sumabog ang karahasan. Walang babala, walang pag-aalinlangan, umalingaw-ngaw ang mga putok. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan sa loob ng bahay. Sa huli, may isang napilitang magsalita. Durog ang katawan, wasak ang loob. Inamin nito kung saan nagtago si Divina. Lumabas ang impormasyon. Wala na siya sa junkyard. Agad kumilos si Ramon. Namataan nila si Divina na nagmamadaling tumakas. Ngunit bago pa sila makalapit, muling umalingaw-ngaw ang mga putok. Laking gulat ni Ramon nang mapansing may isa pang armadong grupong sumugod. Mga gerero rin na may sariling galit kay Divina. Sa gitna ng kaguluhan, nagpasya si Ramon na tapusin na ang lahat. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin ang dalawang kampo. Walang pili, walang atrasan. Sa gitna ng putukan at sigawan, nagawa ni Divina na tumakas mag-isa, ngunit hindi siya nakalayo. Bigla siyang napahinto nang may isang malaking truck ang humarang sa kanyang daraanan. Dahan-dahan siyang tumingala at doon niya nakita si Tanggol. Nanigas siya sa kinatatayuan. Wala nang lusot, wala nang matatakbuhan. Habang patuloy na nag-aalab ang galit ng taong bayan at dumarami ang protesta laban sa kapangyarihan ng mga gerero, mas lalo namang kumakapit sina Jackie at Miguelito sa paniniwalang dahas lamang ang tanging paraan upang manatili sila sa tuktok. Sa kabilang panig, matapos ang sunod-sunod na banta, napilitang tumakas sina Brando at Divina, ngunit huli na ang lahat. Sa planadong galaw ni Ramon, isa-isang nabuwag ang mga tauhan ni Divina, nalantad ang kanyang mga taguan, gumuho ang kanyang mga alyansa. Ang kaguluhan sa junkyard ang naging hudyat ng tuluyang pagbagsak ng kanyang proteksyon. Napagitna siya sa dalawang naglalabang puwersa at kahit anong gawin niya, wala na siyang kawala. Sa harap ng truck na pumigil sa kanyang daan, nakatayo si Tanggol, tahimik, matatag at determinadong tapusin ang lahat. Sa sandaling iyon, malinaw na tapos na ang takbuhan, na corner na si Divina at oras na upang harapin ang mga bunga ng lahat ng kasalanang kanyang ginawa. Sa tingin ninyo, makakaligtas pa ba si Divina o ito na ang huling yugto ng kanyang pagtakas? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na kabanata.